today's video ay gagawa na naman po tayo ng puto. Ito lang naman po ang puto na may leche flan po sa ibabaw. So ito po yung tinatawag na puto flan. So ang una natin gagawin guys ay gagawa po tayo ng flan mixture. So meron po akong 3 itlog. So nagbawas lang po ako nito guys ng egg white. So bale egg yolk lang po talaga yung ating isasama guys. So wag naman po masyadong perfect kasi sa akin naman guys ay may naisama talagang kaunting egg white. So okay lang yan. Ibibit lang ng bonggang-bongga yung ating 3 egg at pagkatapos lagyan na po natin yan ng 1/4 cup of evaporated milk. At syempre para maging perfect po talaga yung ating flan mixture at malasang leche flan, maglagay po tayo ng 2 sachet na condensed milk na ang sukat nito ay 38 grams. At para naman po mag-hold at hindi po madaling ma-deform yung ating puto flan, so mag-add po tayo ng 1 tablespoon of cornstarch and then mag-add ka din po ng 1 tablespoon of water. So tunawin lang po natin yung ating cornstarch bago po natin isalin sa ating flan mixture. So ibibit na naman po natin siya ulit para mahalo po talaga yung cornstarch na nilagay po natin. At para hindi po mamutla at maging perfect po talaga yung ating puto flan, so mag-a-add po tayo ng food color. So bumili po ako ng food color sa palengke guys na kulay yellow at eto po ang binigay guys, kulay orange. At eto na po ang transformation niya. So dandahan lang po ang paglagay sa food color hanggang sa ma-reach mo talaga yung saktong kulay po na gusto mong kulay sa inyong puto flan. At pagkatapos ay salain po natin siya para maging smooth at makuha po talaga natin yung tamang consistency ng ating flan mixture. So maghahanda na po tayo ng puto mixture. So same pa rin ang process sa ating puto cheese guys. So maglagay po talaga tayo ng 4 cups of water. And then maglagay lang po tayo dito guys ng 1 cup and 1/2 cup of white sugar. Tapos maglagay ka lang ng isang swak pack na milk powder ng sukat nito ay 33 grams. And then maglagay ka ng 1/2 teaspoon of salt. At pagkatapos ay haluin mo ng maigi hanggang sa ma-dissolve po talaga yung asukal at asin yung nilagay po natin sa ating liquid mixture. At pagkatapos ay iset aside muna natin siya. So gumamit nga pala ako ng itlog sa aking puto guys. Bali whole egg at saka large po ang size ng ating itlog. And then, dito na po tayo sa ating margarine. So, bali twin pack po na margarine ang ginagamit ko guys. Tapos, binabad ko lang po siya sa mainit na tubig. Kasi melted margarine po ang ginagamit po natin sa ating puto mixture. Sinalin ko siya sa binit kong itlog bago ko po hinalo sa aking liquid mixture. So, ayan na guys, naihalo na po natin yung ibang ingredients at na-dissolve na po yung asukal na nilagay po natin. So, iwasan po talaga natin guys na ma-overmixing po tayo sa ating puto. So, gagamit po tayo ng all-purpose flour. So, kalahati lang po ito guys kasi yung kalahati ginamit ko na po kanina. So, kung ika-cups nyo po ito ay nasa 4 cups po talaga. Pero sa akin naman guys ay tinimbang ko talaga siya. Hindi po kasi ako makakatansya pag cups guys kaya tinimbang ko na lang siya. So, naghalo nga pala ako dito guys ng isang pack na baking powder na ang sukat nito ay 50 grams. So, inaalog ko lang siya guys. Bali, shake ko lang po yung aking baking powder tsaka yung all-purpose flour. Tapos, salain muna natin siya bago po isalin sa ating liquid mixture. I-make sure mo lang talaga guys na wala talagang mga buo-buo na masasalin po sa ating liquid mixture. So, ito na guys. Hinalo na po natin at ito na po talaga ang part na pinaka-risky po talaga sa lahat na kahit may namumuo pa talaga guys ay isasala muna talaga siya. Dahil iwasan po talaga natin yung overmixing sa ating puto mixture guys. Kaya ito po ang gagawin nyo guys. Sasalain nyo kahit may namumuo pa talaga. So, ito na guys, simulan na po natin yung ating pagpuputo flan. So, bali, ang ating mga molder guys ay medium talagang ginagamit ko. Tapos, pinahiran ko talaga siya ng mantika para hindi po dumikit yung ating flan mixture. So, ang ginamit ko nga pala sa aking panukat ng aking flan mixture guys ay 1 teaspoon or 5 ml. Sa steamer naman guys, dapat nagpakulo na po kayo ng tubig bago po natin isalang yung ating mga puto mixture.
lulutuin lang po ng 5 minutes yung ating flan mixture. So same pa rin ang process kanina guys, hindi lang po talaga siya nakarga lahat dahil hindi po kalakihan yung aking steamer. Kung naghahanap po kayo ng ganitong molder ay ilalagay ko na lang yung link sa Yellow Basket ko para makapag-check out na rin po kayo nito. Medium sizes po ang ginamit kong molder at nasa sa inyo naman po kung ano ang sizes na gagamitin yung molder. Nasa baba lang yung link at pwede po kayong mamili kung anong sizes na gusto nyong gamitin. Yung steamer na ginagamit ko ay ililink ko na rin po sa baba baka gusto nyo pong bumili na rin. Multi-purpose talaga yung steamer na yan, lalo na kung gusto mong magnegosyo ay nako, maganda talaga ang steamer na ito sa negosyo. Dahil pwede po ito sa puto, sa siomai, sa siopaw, sa leche flan, o kahit tira-tirang ulam po ay pwede po talaga. Kaya kung bet mo rin ito, i-check out mo na habang available pa. So mura lang po yan, nasa baba lang po yung link. So yan, pagkatapos na pong maluto in 5 minutes ang ating flan mixture, papalamigin na po natin siya ng kaunti. So ayan na guys, after 2 minutes ay malamig na po yung ating flan. Tapos i-ready na po natin guys para ito na po ang isasalang natin sa sunod. So maglalagay lang po tayo ng puto mixture nito guys. So gumamit nga pala ako nito guys ng panukat para naman sa ganun ay magiging pantay po talaga yung aking puto mixture na ilalagay po sa aking molder. So ang sukat lang naman nito guys ay 1/8 cup. Ipapakita ko po sa inyo ang resulta sa tamang pagluto ng flan guys. So ito po talaga ang magiging resulta niya guys. Smooth, tapos maganda po talaga ang texture niya. So nasa mahina po talagang apoy ang gagamitin po natin sa ating flan. May puto mixture na po ang nilagay po natin. So lulutuin lang po natin siya sa 10 minuto guys. Bali 10 minutes. So after 10 minutes, eto na po ang magiging resulta niya guys. So this is for the finished product. Alam niyo ba guys, matrabaho talaga ang pagpuputo flan compared po talaga sa puto cheese. Pero ito po talaga ang pinakamasarap ibenta pagdating po talaga sa mga okasyon. Dahil isa po itong klaseng dessert guys na special kasi may leche flan na po sa ibabaw. Alam niyo ba guys, nung nagdaang Pasko, marami talaga akong nabentang ganito. Dinisplay ko lang sa tindahan ko. Ayun, nabenta talaga siya at kinulang pa. Pero ngayon guys, kahit hindi Pasko guys, ay nagbebenta pa rin ako dito sa aking tindahan guys. Nire-retail ko lang po siya sa halagang 7 pesos. So ipapakita ko nga pala sa inyo guys ang kabuuhang costing po ng ating puto flan. So sa asukal naman guys ay 1/4 lang po ang nilagay ko dito. Pero kukulangin po yan ng kaunti. So eto na guys ang finished product ng puto flan ko guys. So eto na po kaganda ang aking puto flan. So ganito po talaga ang consistency ng ating puto flan guys pag makuha mo talaga ang procedure sa paggawa nito guys. So ilalagay ko po sa description box yung kabuuhang ingredients ng aking puto flan guys para naman sa ganun ay masundan nyo po yung aking puto flan kung paano ko po ginawa ang aking puto flan mixture. So maganda po talagang inegosyo po ang ating pagpuputo guys na kahit anong okasyon guys ay pwede talaga guys. So nasa sa inyo po ang diskarte guys kung paano ka makabenta nito. So pwede mo tong ibenta sa online. At salamat naman po kung umabot ka sa part na ito at paki-comment naman po kung taga saan ka para naman sa ganun ay malaman ko kung saan po nakarating ang aking video. Sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito at sana po ay nagustuhan niyo po ang aking video. Paki-like and share na rin po sa ating video para marami pa po tayong mga mamis na matutulungan. That's it for today's video. Hanggang sa muli!